Good day mga ka-simple, Dansky here. Ito regarding ulit sa ating si Poti, ang ating Honda Civic. Siyempre, katagalan na ibabiyahin natin, nakapansin tayo na pagkagaling natin ng Maynila, ng Santa Ana, Manila, ay okay, hindi naman tinoyo si ano. Ang galing. So, for ilang months lang siguro, mga 4 months yata tayo na walang problema kay Poti, matapos nating maayos yung ating cooling system. Pero, nagkaroon tayo ng problema kahapon nung biglang pumalo sa mataas na temperatura si Poti. So, ang nangyari, kwento ko lang, kaya medyo naguguluhan talaga ako. Pagkakita ko doon sa aking makina sa hood, pagtingin ko doon sa auxiliary fan, hindi siya umiikot. Oh no! Mainit ang makina, hindi siya umiikot. So ngayon, ibig sabihin, tumigil yung pan natin. So ang ginawa ko, hindi ko muna kasi tiningnan kung ano yung mga posibleng problema. Basta ang ginawa ko lang, yung alam kong solusyon doon, yung ginawa ko, nirekta ko na lang muna yung pan. Nung nirekta ko yung pan, yun, hindi naman ako nag-overheat na tumaas. Actually, yung overheat sinasabi ko pagtaas lang iba kasi yung overheat na talaga tumigil ang pusa yung makina. Hindi ko pinapabot yun kasi lagi akong natingin. Ako yung driver na laging natingin lagi sa temperature gauge, dapat ganyan kayo para hindi masira yung sasakyan ninyo. No? Hindi kayo magkabirya ng tuluyan. So ngayon, nung mairekta ko, natuloy kami sa pinuntahan namin, and then nakauwi pa ako. And then ang ginawa ko, nilinisan ko yung naisip ko lang, buksan yung fuse. Nakita ko doon, busted yung fuse. Okay, busted yung fuse. Talagang auxiliary fan, kaya pala hindi umiikot. So nung nakita ko yon, ang ginawa ko, nilinis ko na lang yung terminal ng thermo switch. Okay. Tapos binalik ko. Pero nagdesisyon akong palitan na yung thermo switch, baka kasi magkaroon ng problema. Ganun ako ayoko na di sa madaling salita, naibalik ko, tapos napalitan ko yung fuse, umikot na siya, okay na. Hindi naman sira yung auxiliary pan natin kasi nirekta natin gumagana. So ngayon, nagbiyahe ulit tayo, nung magbiyahe tayo, nakita ko, nung pupunta ako ng practice, tumataas ng mahigit sa kalahati yung temperature. So, meaning, mayroong problema. Ngayon, itinigil ko na, doon ako inabot sa studio sa may Santo Domingo. Doon sa studio natin sa Red Record. Yun, sa studio ng kabanda natin. Doon ako inabot, doon na lang. No? So, tapos pinatay ko muna yung makina. Napansin ko, umuusok yung bandang gilid. Ayan yun. Yan, umuusok. So, may lumapit sa akin na ano problema. Tapos tinuro ko, sabi niya, mukhang hindi yata umiikot yung yung sistema ng coolant mo. Yun yung findings niya. Sabi ko, nako, patay. Kung ganun, kaya pala ganun. Bakit umuusok yan? Siyempre, dahil umusok doon sa may bandang parte ng water pump, no? At amoy goma, ibig sabihin, parang gumanit yung yung ikot ng water pump, tapos yung goma. Ganito na lang ko rin yung KAI para posibleng ganun yung problema. So, siyempre, kapag may problemang ganun, hindi rin natin maalis na baka magka-problema na rin yung ating thermostat. Kaya yon, bumili tayo. At legit naman nabili natin sa online yan, kay boss natin nabili. Ito yung nabili natin, ayan. Yan, 78 Celsius. Oh. Maganda yan, type from Thailand made yan. No? Ayan, kuto sa'yo boss. Yan, dyan natin nabili. So, ang gagawin natin, magpapalit na tayo. Okay, magpapalit na tayo. Para sigurado, pagbubuksan natin, papapalitan na natin, bibili na tayo ng mga bagong pyesa para kasi alam mo naman ngayon, quantity versus quality. Okay, so para sigurado, para matumbok natin kung ano pa ba yung magiging yung talagang problema niya. Kasi may isa pang problema, hindi lahat ng pinanggagalingan ng overheating ay sa cooling system, tandaan nyo pa yan. Pwedeng sa makina rin mismo. Okay, so para malaman natin, Okay, so yun. Bago yan, pupuntahan natin siyempre si Ron, yung ating kabanda dati at tropang talaga. May Civic din siya. Sinabi niya sa akin na mayroon siyang pinagpapagawan. No, kasi nagkaroon ng disgrasya talaga si Ron at ito nga yung nangyari yan. Ganyan yung kotse niya. Yan, wasak na wasak. Pero pinakita niya sa akin, ang ganda, parang walang nangyari. Oh, okay, no? So, doon tayo sa kaibigan niya. Si Lawrence daw yon. So, hindi pa natin siya namimit, hindi pa natin siya kilala. Pero nalaman ko, malapit lang sa studio. Actually, doon ko iniwan yung kotse sa studio. Sakto, malapit. So, hindi na ako lalayo pa. Kasi alanganin na, pag pumunta ako ng AP, alanganin na. Hindi, ang layo ng bukal. Baka, tapos hindi pa tayo sigurado kasi sobrang busy din doon sa, sa talyer ni, Anthony. Marami din kasi ginagawa doon, no? So, baka hindi rin tayo mabot sa sobrang traffic. So, sakto na doon tayo. Ang lapit lang, wala pa 1 kilometer. Ang lapit lang talaga. Actually, wala talaga. Malapit lang talaga. Kaya nga lakarin mula studio doon sa talya na sinasabi na may car wash. Okay, so punta na natin si Ron, no? Okay. After ilang minuto, nakatingnan natin ang bahay ni Ron. Tayo sa bahay ni Ron.
Lager din to, si Ron Matic. Ron. Ito na nga, at naabala natin ang ating Ron Matic na kumpare. Ito, may channel din sa Ron Matic, di ba? Shoutout sa inyo. Yan. Kung gusto niyo ng kuwela, yan. yan, sasama na tayo dun sa ano, specialist ng Honda Civic. Magaling daw yun. Okay, sige, punta natin. So matapos ang ilang minuto, nakating na namin ni Ron Matic itong talyer at agad-agad ay binaklas na para matignan mabuti. Ayun si Lawrence, yung katabi ni Ron, siya may-ari ng shop na to. Pakita ko sa inyo yung mga nakapakadating itong Civic. Ayun no, yung puti na yun kay Lawrence yun, yung katabi ganun din, kay Lawrence pa rin yung orange. Ito yung LXI sa customer, ito namang pula, kanya pa rin. No, ayan ito, balik tayo dito sa makina ni Poti. Ayan nga pala, nandito na yung kotse ni Ron, pakita ko sa inyo, ayan. Ito, yan, yung puti, parang walang nangyari, oh. Yan yung may bangga na pinakita ko sa inyo kanina, oh. Bumalik sa dating kisig, oh. Pogi talaga, oh. Ganyan si Poti dati, may bigote. Ito nga lang, oh, may bigote pa si Poti, wala nang bigote, nakahit na. Tapos cleared din, ganyan din si Poti dati, cleared din ang salamin, mga bintana. Tingnan natin yung loob, ayan, tingnan natin. Manual to, eh. Uy, naku, nalaglag cellphone ko. Ayan. Ayan, kita nyo, manual. So, inaayos yan kasi sa Wednesday daw kukunin na ni Ron yan. So, balik tayo dito kay Poti, natanggal na yung gulong at pinapalis na nga natin yung water pump para matingnan din kung may problema, pero pinapapaltan ko na, Ang pangalan mo, pre? Jonel, bo. Jonel, yan. Pinalinis na rin natin, no? Kung anong tawag din, pre? Trate? Servo. Ito, servo to. ICD. No. Dapat na, ito yung may tsura. Makalipas ang ilang oras, natapos na rin at ito na nga. Mukhang may isa pang sisibol na problema dahil may humahalong langis sa kulat. So pinalinis na lang muna natin at ang usapan, iuwi ko na lang po muna para masubukan din kung talaga mag-overheat pa rin siya kasi may nakita nga tayong leak na, no, para nagsasama na yung langis doon sa coolant. Ayan, nililinis po nila. So nandito na ulit tayo, kina Lawrence, no, kinabukasan. Kasi nga, hindi naman nag-overheat na kagaya nung dati. Kaya lang, yun nga, dahil nga may nakita tayong problema na may sumasama ng langis, ibinalik na natin si Poti para i-top overhaul na po siya. Ganun talaga. Kasi talagang hindi mawawalang overheat nito. Kapag kapatay ang aircon, oo, hindi nag-overheat, kinakaya. Pero pag matagal na matagal, malamang ganun na mangyayari. So, nandito tayo sa stage talaga na nagdadaanan na ito ay napaka wag magastos. Wala naabot sa atin yung ganitong problema na ng kotse. Luma na kasi kaya darating talaga tayo dyan. Kaya napakaaga nga lang. Wala pang isang taon sa atin si Poti. Na nga, ito, binabaklas na. Unti-unti na tinatanggal, natanggal na yung cover. At susunod tayong iba pa para matanggal ng itong ibabaw. Kasi pamamasinchap pa yan. Itong sa akin, yung wala mang kwari. Ayan, naangat na. So, doon na kakalasin yan para matira yung pinaka dapat ipamasin siya. Ayan. Ayan, nakita nyo naman. Ayan, oh. Ayan pala yung itsura nun, ano? So, ganun talaga kapag may kotse ka, lalo na kahit yan ay bago noon, siyempre luluma pa rin yan. Darating din talaga tayo sa puntong ganyan. Lalo na pag kalimitan mga Civic owner, ay darating talaga yung point na masisira daw yung gasket na yan at posible nga na mangyari din sa inyo ang nangyari din sa akin. Dahil tumatanda din ang sasakyan at siyempre masisira at masisira yung mga kanyang pyesa. Dangan nga lang ay inabot to sa atin. Hindi naman yan may tatanong natin dahil wala naman tayong alam. Doon sabi nila natin sa sasakyan kung napaganyan na ba yan, napagdaanan na ba yan ni Poti. So ganun talaga, at least ito ay napagdaanan na natin at sana walang pasanan natin to. Ayan, almost done na rin ang pagkakalas at mamaya pag natanggal na yan lahat ay dadalhin na nila yan sa machine shop. So babalik na lang tayo at kailangan na rin nating umuwi dahil hanggang bukas pa yan gagawin, no? Pagkagaling sa machine shop saka pa lang nila ikakabit, no? At testing it.